Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, ito. Grabe mga issue Grabe tong bansa natin ang issue, puro corruption. Ito mga kababayan, update ho tayo rito sa isang usapin ho, diyan ho sa Senado, pati na ho na rin dyan sa Congress, ito hong usaping hong flood control. Na binadgetan daw ng 142, tama ba? 0.7 billion. At insertion daw ito, insertion, isiningit noong 2024 para sa 2025 budget. Isipin mo, August na. Pa-bare months na. Patapos na taon, hindi pa alam kung saan na napunta yung mga bilyon-bilyones na yan. Ito, naku, mga kababayan. Alam nyo naman, bago ho pumasok ang unang araw, unang sesyon ho ng 28th Congress, bago ho mag-SONA, may mga naging interview ito si Senador Tito Soto at itong si Senador Pampilo Lacson. Ito ho yung mga bagong senador ho ng 28th Congress. Although dati na silang senador, na may mga interview, mga sagot ho sila sa mga nag-i-interview sa kanila sa mainstream media na iimbestigahan daw ho nila itong 142.7 billion na naging budget ng flood control na sinasabi in-insertion daw ho ni Senate President Chis Escudero. Ngayon natapos na ho ang SONA ho ni Pangulong Bongbong Marcos at isa ho sa mga naging highlights ho ng kanyang SONA na paiimbestigahan niya ito, itong nangyaring ito, na yung mga nakakuha ho ng kickback. At after ho ng unang sesyon, unang araw, unang pagbubukas ho ng 28th Congress, ito ho si Tito Sen, si Senador Tito Soto. Nako. Dapat bang kabahan ito si Chis Escudero? Pinaghahanda na. Humanda mga mahilig sa insertion, sabi ni Tito Sen. Hinayag ni Senador Vicente Tito Soto III na nagustuhan niya ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address or SONA na ibabalik niya ang numang panukalang General Appropriation Bill or GAB na hindi fully aligned sa National Expenditure Program or NEP para sa 2026 national budget. Ito yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, na hindi niya na basta pipirmahan. Nagustuhan ito ni Senador Tito Soto. Kung iimbestigahan mo ito ngayong bago matapos ang taon, kasi nga isipin mo magde-December na naman, pag-uusapan na naman yung 2026 budget. Ito nga hinahanap pa, di pa alam kung saan napunta. Nangyari na sa Pilipinas. Ang tindi natin, ano? Iimbestigahan daw. Ang tanong, may mangyayari kaya rito? May mga makakasuhan kaya? May mga makakasuhan yat? May makakasuhan ba? May mga mapapanagot ba or mananagot na kung sino man ang mapapatunayan, naka-kickback or naka-corrupt dito ho sa 142.7 billion. Ito nga si Governor Daniel Fernando. Inahamon ho ang gobyerno na nasa ng kanilang flood control budget. Wala naman daw nakarating sa kanila. Sinasabi, sila daw ang may pinakamalaking budget na flood control sa Bulacan. Wala naman daw nakakarating. Saan mapupunta?
kung ito si Tito Sen at si Senator Pampilo Lacson, iimbestigahan ho ang flood control budget na sinasabi di umano insertion. Siningit daw ho ito ni Senate President Chis Escudero. Abay, itong House of Representative, mga kababayan, mga ka-analyze. Iimbestigahan din daw ho ito. So, ano ibig sabihin nito? May mga ipapatawag ba na, halimbawa, kasi lumalabas dito, ang nagsingit si Chis Escudero. Masasabi ba natin na si Senate President Chis Escudero ay pwedeng maimbitahan sa House of Representative? Nako po. Kabahan ka na rito. Senator Chis Escudero. Painggan ho natin, mga kababayan, ito hong si Representative Chua, si Congressman Joel Chua. Yung mga sagot niya ho at in-interview siya ni Kated Pailan. Painggan ho natin. Ito po naging sona po ng ating presidente. Klaro ho naman, you were present there. Ano po, yung mga kanyang sinasabi na mahiya naman kayo. Opo, doon po sa usapin na iyon na binabanggit niya na mga usapin ng accountability, ano po ang reaksyon po ninyo bilang committee chairman po ng House Committee on Good Government and Public Accountability? Well, titignan po natin yan. Hindi naman po natin po pwedeng baliwalain yan dahil mismo ang Pangulo na ang nagsalita tungkol dito. Sa ngayon po kasi, ang una muna natin gagawin, bubuuhin po muna natin yung mga miyembro ng ating committee. And then, pag nabuo na po ng mga miyembro, ang vice chair, papatawag po natin at pag-uusapan po namin yung mga ganitong klaseng bagay. Opo. Congressman, kasi nga po, ngayon sinasabi ng iba na eto, ang Kamara kapag pinag-uusapan ng accountability, napakasipag nila sa accountability ni VP Sara. Dito pinag-uusapan accountability ng mga sinasabing umano, ang ginamit na word ng Presidente, kickback, SOP, etc. Katiwalian sa government infrastructure projects, particularly po sa flood control. Doon po sa accountability issue na ito, palagay po ninyo, sino ho ang may karapatan na mag-imbestiga nito sa Kongreso? Well, sa akin pong pananaw, kung unang-una, gusto ko munang malaman yung mga may na talaga, may mga masasabi nating konkretong ebidensya na agad. Nang sa ganun ay hindi tayo yung parang nagwi-witch hunt. Yan, titignan na po natin agad yan. Pero sa akin pong paniniwala, ang aming pong committee ay may karapatan naman para ito isiya sa atin. Opo. So, kung ang inyo pong komite, yung Committee on Good Government and Public Accountability po ang mag-iimbestiga dito, kaninyo, bubuin lamang ang buong membership po ng komite sa usapin po ng pagsiguro na magiging accountable dito ang mga posible na masangkot ay miyembro mismo ng Kongreso. Paano po ang magiging action po ninyo dyan? Kasi it's, kumbaga, one of your own, or some of your own, ang magiging subject ng investigation. Kung may matatamaan po ng mga kamiyembro natin, wala po tayong magagawa. Ano po gagawin natin dyan? Unang-una naman po, lahat naman po ng ating committee meeting, talaga namang, lahat naman po ng ating committee meeting, live. At ito yung pinakikita po natin. Grabe, isipin mo, naglabas ho ang Supreme Court or Korte Suprema na unconstitutional ho itong impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte. Tapos bigla namang may ganitong usapin na pwedeng nagkaroon ba ng korupsyon dyan sa 142.7 billion na flood control. Nako pa. Para bang alam mo yon, para bang grabe corruption versus corruption. Matindi. O ito mga kababayan, iimbestigahan mo sa Senado
according dito kay Tito Sen, kay Senador Pampilo Lacson, itong sinasabing insertion ho na flood control budget na 142.7 billion. Dito naman sa House of Representatives, iimbestigahan din. Okay, pwede kayo mapatawag si Senate President Jesus Cordero doon sa House of Representatives. Dahil lumalabas siya raw ang nagsingit niyan So, abangan natin mga kababayan. Grabe, ano? Naligtas si VP Sara sa impeachment trial. No? Tapos, dito naman may bagong usapin naman. Sa flood control naman. 142.7 billion. Lumalabas, parang mas malaki doon sa usapin ho ng hinahanap ng mga pera sa OBP at DepEd. So, itong Congress at Senate, iimbestigahan kung sino mga nakakuha ng kickback sa flood control. Tapos ito rin yung mga mambabatas na kung saan gusto rin ma-impeach si VP Inday Sara Duterte. Parang di na natin alam saan tayo lulugar, no? Parang nakakadurog na ng puso. Parang gusto ko na maiyak, Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.